Magandang araw sa mga giligiliw na may mag-aaral ng ika-6 na tautang. Ito ang inyong paaralang panghimpapawid sa Araling Panlipunan 6. Nagagala kami na makasama kayo sa ating pag-aaral sa pamamagitan ng radyo. Ako ang inyong lingkod, Ginang Gemaline M. Diasis, mula sa Balingasag South District. Siguraduhin ninyong kayo ngayon nasa isang komportabling lugar at maayos na nakakapakinig sa ating broadcast. Matanong ko lang, kumain na ba kayo? Ayos! Mabuti kung may laman ang inyong mga tiyan upang maging alerto ang inyong pag-iisip at maayos na maunawaan ang ating aralin ngayong araw. Sa puntong ito, nais kong kunin ninyo ang inyong handout sa Araling Panlipunan 6. Module 5, Linggo, ika-5. Para sa leksyong natin tungkol kay Andres Bonifacio at ang mga kababaihan sa Katipunan at Himagsikan 1896 o 1896. Ang pagiging focus natin ngayon ay ang Aralin 1. Si Andres Bonifacio at ang Katipunan. Sige, kunin niyo na ang inyong handout. Bago natin simulan ang bago nating aralin, halina't balikan muna natin ang nakaraang leksyon tungkol sa mga pangyayari sa himagsikan laban sa kolonyalismong Espanyol. Tinalakay natin ang mga pangyayaring naganap sa pagsiklab at paglaganap ng himagsikang Pilipino 1896 o 1896. Para lubos pa nating matandaan ang mga pangyayari, sagutin muna natin ang mga katanungan. Para sa unang tanong, sino ang tinatawag na ina ng Katipunan? A. Melchora Aquino, B. Melchora Jacinto, C. Micaela Aquino, D. Michelle Aquino. Pangalawa, siya ang tinaguriang supremo ng Katipunan. A. Jose P. Rizal, B. Emilio Aguinaldo, C. Marcelo H. del Pilar, D. Andres Bonifacio. Pangatlo, saan pumunta sina Emilio Aguinaldo at ang kanyang ilang piling kasama? A. Hong Kong, B. Espanya, C. Amerika, D. Japan. Ang sagot sa unang tanong ay titik A, Melchora Aquino. Sa ikalawa naman ay ang titik D, Andres Bonifacio. At sa ikatatlong titik ay titik A, Hong Kong. Napakahusay ninyong lahat. Ilan ang inyong tamang sagot? Umaasa kaming masagutan niyo ng mahusay ang ating pagsusulit. Mamaya, may maikling pagsusulit ulit tayo. Huwag kayong mag-alala mga bata. Tiyak na masasagutan ninyo ang mga tanong basta't makikinig kayo sa ating leksyon. Kapit lang mga bata. Ngayon ay handa na tayo para sa panibagong aralin. Handa na ba kayo? Handang-handa na. Kung kailangan ninyong magbanyo o gusto niyo uminom ng tubig, gawin niyo na ngayon. Dahil sa ilang saglit lang ay ihahatid sa ating guro ng bago nating aralin. Gaya na ng nabanggit ko kanina, ang ating aralin ngayong araw ay ang Aralin 1, si Andres Bonifacio at ang Katipunan. Hanip to! Kaya nga, katipunero at katipuneras dyan, kunin nyo na ang inyong handout o module para rito o pamasundan nyo ang ating radio teacher na si Teacher Mylene. Kung handa na kayo, narito na si Teacher Mylene Asives mula sa Balingasag South District. Sa lahat ng nasa ika-6 na baitang, ito na po ang ating aralin, Quarter 1, Module 5. Isang masayang pagbati sa inyong mga bata mula sa ika-6 na baitang.
Ako ang inyong guro, Ginang Maylin Pagaran Aceves. Kung noong nakaraan ay tinalakay natin ang mga pangyayari sa himagsikan laban sa kolonyalismo Espanyol, ngayon naman pag-uusapan natin si Andres Bonifacio at ang Katipunan. Inaasahan natin na sa pagkatapos ng leksyong ito ay kaya niya nang tukuyin ang ambag ni Andres Bonifacio at mga kababaihan sa Katipunan at himagsikan noong taong 1896. Handa na ba kayo? Kung handa na kayo, kunin na ang inyong notebook at ballpen, kasama ang inyong module sa Araling Panlipunan 6 at magsimula na tayo. Alam mo ba na may mga Pilipinong lumaban sa Espanyol upang mapalaya ang ating bansa? Sa module na ito ay matutunan mo kung paano binuo ni Andres Bonifacio ang Katipunan at himagsikan noong taong 1896. Halina! At sabay tayong tumuklas. Sabayan ninyo ako sa pagbasa at ating unawain ang seleksyong nakasulat sa bahaging tuklasin ng inyong module sa pahina 3 na pinamagatang si Andres Bonifacio at ang pagbuo ng Katipunan. Si Andres Bonifacio ay anak mahirap. Naging miyembro siya ng La Liga Filipina, ngunit hindi siya sumapi sa kompromisaryos na binubuo ng mga edukado at mayayamang ilustrado. Pinalawak niya ang kalaman sa politika at himagsikan sa pamamagitan ng pagbabasa. Siya ang tagapagtatag ng Katipunan at itinuturing na ama ng himagsikang Filipino. Tinatawag siyang Supremo ng Katipunan dahil naging Pangulo ng kapisanang mapanghimagsik. Itinatag niya ang mapanghimagsik na kataas-taasang kagalang-galangang katipunan ng mga anak ng bayan o KKK noong ikapito ng Hulyo 1892. Dahil sa pagkabigo ng kilusang propaganda at La Liga Filipina sa kanilang mga layunin, ay naisip ng mga Pilipino na hindi nila makamit ang kalayaan, kaya itinatag ang Katipunan o KKK. Ang Katipunan ay pinamamalaan ng 3 konseho. Ang konseho ng barangay ang pinakamababa, ang konseho ng lalawigan ang namamahala sa lahat ng probinsya, samantala ang konseho supremo o Supreme Council ang tagapag-ugnay sa lahat ng konseho sa buong kapuluan. Ito ay binubuo ni Andres Bonifacio bilang Pangulo, Emilio Jacinto kalihim ng digmaan, Bricio Pantas, kalihim ng hustisya, Enrique Pacheco, kalihim ng pananalapi, at Aguido del Rosario, kalihim panloob. Si Andres Bonifacio ay sumulat ng isang dekalogo na pinamagatang katungkulang gagawin ng mga anak ng bayan. Binubuo ito ng 10 alituntuning mahigpit na ipinasusunod sa mga kasapi. Isa rin siya sa mga manunulat ng pahayagan ng Katipunan na ang kalayaan at gumamit ng alias na Agapito Bagong Bayan. Pinamunuan ni Bonifacio ang komprehensya upang itatag ang Republika ng Pilipinas. Liwanagan na ba kayo kung paano nabuo ang Katipunan? Magaling! Sana'y sa inyong module, pahina 4, sa bahaging suriin, sagutin ninyo ito kasama si Teacher Gemma. Ihanda na ninyo ang inyong mga kwaderno at ballpen. Hanggang sa sunod nating leksyon, ako ang inyong guro, Saint Papawid, Ginang Maylin P. Aceves, mula sa Balingsag South District, para sa Paaralang Panghimpapawid sa Grade 6 Araling Panlipunan. Hanggang sa muli! Salamat! Wow! Ang galing! Pati rin ako ay natuto. Narinig niyo si Teacher Maylin, ang guro ng Araling Panlipunan? Talagang napakahusay niya, tama? O mga bata, ang galing, hindi ba? Handa na ba kayo sa pagsagot ng mga tanong sa bahaging suriin sa inyong module? Mabuti kung ganon. Sagutin natin ang mga sumusunod na tanong at isulat ninyo ang sagot sa inyong kwaderno. Ngayon ay umpisahan na natin ang unang tanong. Una, ano ang kahulugan ng KKK? Pangalawa, ano ang paraan na ginagamit ng mga Pilipino upang makamit ang kalayaan? Pangatlo, bakit itinawag ni Andres Bonifacio at sa mga kasamahan ng
kataas-taasang kagalang-galangang katipunan, ang mga anak ng bayan o KKK. O mga bata, bibigyan ko kayo ng ilang sandali para sa pagsulat ng mga sagot sa inyong kwaderno. Muli, nagbabalik tayo sa ating paaralang panghimpapawid sa Araling Panlipunan 6. Balikan niyo ang inyong mga notes at tingnan ang inyong mga sagot at natutunan. Para sa mga sagot sa unang katanungan, ang kahulugan ng KKK ay tama! Kataas-taasang pagalang-galangang katipunan ng mga anak ng bayan. Para naman sa ikalawang katanungan, ang paraan na ginagamit ng mga Pilipino upang makamit ang kalayaan ay ang paraang panghihimagsik. At sa huling katanungan naman, itinatag ni Andres Bonifacio at mga kasama ng kataas-taasang kagalang-galangang katipunan sa mga anak ng bayan o KKK dahil sa pagkabigo ng kilusang propaganda at La Liga Filipina sa kanilang mga layunin. O hindi ba, kayang-kaya nating sagutin ang mga katanungan, lalong-lalo na kung makikinig tayo ng mabuti. Napakahalagang matutunan natin ang mga pangyayaring nagbibigay at naging dahilan sa kalayaan ng ating bansa. Isang aralin na naman ang ating natapos ngayong araw. Binabati ko kayong lahat sa pagtatapos nyo sa module na ito. Magpatuloy kayo sa inyong pag-aaral. Sana ay marami kayong natutunan at nag-enjoy kayo mga bata. Para sa ating paaralang panghimpapawid, ako ang inyong guro, Teacher Jem D. Asis. At ako naman ang inyong guro, si Teacher Marlene P. Acedes, Mula sa Balingasag South District, laging tandaan, mag-aral ng mabuti. Ito ang susi natin tungo sa isang masaganang bukas. Shine, Balingasag South District, shine! Hanggang sa muli! Paalam!